Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 5 verses 1 to 2. Ito po ay para kay Bro Boyet. Ito po ang nakasulat. Nang maagaw ng mga Filistiyo ang kahon ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer papunta sa Asdod. Pagkatapos dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon at itinabi rito. Yan lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo mag-share sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 5 verse 3 to 4. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod nang kinaumagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubsob sa lupa ng harap ng kaban ng Panginoon, at kanilang kinuha si Dagon at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At ang sila'y dumagong maaga ng kinamagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubsob sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon, at ang ulo ni Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan. Ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 5 verse 5. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga pare ni Dagong at ang lahat ng sumasamba sa Asdod ay hindi tumutuntong kahit sa may pintuan ng templo nito. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 5 verses 5 to 6. Ito po ay para kay Sis Hasmin and family. Ito po ang nakasulat. Kaya hanggang ngayon, ang mapari ni Dagon at ang mga pumapasok sa templo niya roon sa Asdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Pinarusahan ng matindi ng Panginoon ang mga taga-Asdod at ang mga karatig lugar nito. Binigyan sila ng Panginoon ng mga tumor bilang parusa sa kanila. Yan lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 5 verses 7 to 8. Ito po ang nakasulat. Nang makita ng mga taga-Asdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel, dahil pinarusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos. Kaya pinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Filistiyo at nagtanong, ano ang gagawin natin sa kahon ng Diyos ng Israel? Sumagot sila, dalhin to sa Gat. Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 5 verses 9 to 10. Ito po ay para kay Miraflor Sarti. Ito po ang nakasulat. Pero nang dumating ito roon, pinarusahan din ng Panginoon ang mga tao sa lungsod na iyon. Labis na nagkagulo ang buong bayan dahil binigyan din sila ng Panginoon ng mga tumor, bata man o matanda. Dahil doon, pinadala nilang kahon ng Diyos sa Ekron. Habang padating pa lang sila roon, nagreklamo na ang mga mamayan ng Ekron. Sinabi nila, dinala nila rito ang kahon ng Diyos ng Israel para patayin din tayong lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share sa ating devotion ngayon ay makikita sa 1 Samuel kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 12. Ito po ay para kay Sis Luz or Wasa Park. Ito po ang nakasulat. Kaya pinatawag nilang lahat ng pinuno ng Filistiyo at sinabi, ilayo ninyo rito ang kahon ng Diyos ng Israel at ibalik ito sa kanyang lugar, dahil kung hindi, mamatay kaming lahat. Ito ang sinabi nila dahil nagsimula na ang matinding parusa ng Diyos sa kanilang lungsod.
Nagkagulo ang lahat sa takot dahil marami na ang namatay. Nagkaroon din ng tumor ang mga natitirang buhay. Abot hanggang langit ang pag-iyak nila dahil sa nangyari. Yun lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless.